I don't see, I cannot fathom the reason why kanina yung interview niya, bakit niya sinasabi na parang kanila, ano. The record shows, the documents have proven that it was during the time of the incumbency of the President Rodrigo Roa Duterte that was planned out and materialized. And kaya kasama nga dyan during the time of then Mayor Sara Duterte, who was the Vice President now. Kasama sa dyan eh. Kasi alam nyo, yung mag-ama na yan, they really work hard for the yung development of the city of Davao. Kaya kung may magandang plano, talagang pinag-uusapan niya ng dalawa. Alam naman natin yan, hindi naman pwede na may plano ito, isa ay hindi, mag-disagree. They all agree on such plans. And tingnan nyo na ang nangyayari sa Davao ngayon, napakaganda. Sabihin na lang natin, sabihin na lang natin for the sake of argument, he can be part of it dahil sa panahon niya. Okay, sige, bigyan na lang natin na ganyan na natapos yan sa panahon niya. But he should also acknowledge the one who started it. Konsehal, bago lang si partner Admar. Sir, kung babasahin Hmm. mo po kasi yung mga komento no, sa social media, titingnan mo rin yung analytics. To sum it all, Hmm. ang comment ng tao, kung magbubulit summary tayo, rubbing salt into the wound yung nangyari. Na parang may sugat na nga kasi nga ang Davao City, ang buong Davao region, mahal na mahal ang dating presidente, tapos nagpunta pa dyan ng presidente ngayon, tapos ito ang ginawa niya. Panistula daw pinapahiran ng asin yung sugat sa puso ng mga Dabawenyo. Anong masasabi mo doon, sir, sa komento? Totoo yan. Sa balita pa nga kanina, sa nanonood ako ng TV, kaya nga, sabi ko minsan ayoko na manood ng, except sa inyo ha, may ibang balita kasi parang, ewan ko, parang minsan, hindi ko na gusto na napapanood. Anyway, kanina, wala akong choice. Gusto kong tignan ko talaga lumabas nga sa mainstream media yung balita kanina. Lumabas nga siya, nakita ko nga doon na ang pagka-headline pa ata parang pinuntahan ng Pangulo ang baluarte ng mga Duterte. Para ba sinasabi nila na para bang napasok, no? Napasok nila. Wala naman talagang problema pumunta sa dito eh. No? Hindi lang siguro gusto ng mga tao na makita siya o hindi siya welcome ng mga tao dito. Kasi nung paglipad ng chopper niya kanina, may video ang sinasigaw Duterte. Pero the point is, magbigay naman ng konting respeto. Alam mo yun naman, taga Davao tayo. Tapos ang presidente natin doon, si Tatay Digong, and siya rin ang nag-umpisa niyan. Yun lang naman ang hinihingi natin, konting respeto. Lalo na sa Chinese government, no? Dahil pera nila yon binigay sa atin, sa mga tiga Davao, para matulungan tayo, maalibyuhan ang trapiko natin. And yet parang lumalabas pag tinitignan mong interview, talagang parang sila talaga ang nagpasimuno niyang project na yan, legacy projects pa kumbaga. Inspection siya, walang ano yan, hindi yan ghost. Kitang-kita yan at hindi yan substandard, talagang napakaganda pagkagawa niyan. No? Napakaganda yung tulay na yan kasi mismo ang nag-supervise niyan is nandun, I think, nandun yung mga engineers ng Chinese government when it was constructed. Opo, Konsehal, maayong gabi si Admar po ito. Gabi. Naghalongkat tayo dito sa internet sa mga possible na mga tawag nito artikulo, no? Related dito. Meron tayong nakuha. Di ko lang alam kung ito ba yung pinatutungkulan na Bukana Bridge, no? Unahin muna natin yung isang artikulo ng Philippine News Agency. Okay, kung pwede ba natin na maipakita. Ito po ay dated October 3, 2018. Okay? So pwede ba natin na maipakita? Ang title nitong artikulo na ito, Konsehal, ay Chinese to undertake 1.5 billion pesos Davao Bridge project. Ito yung sulat ni Digna Banzon. So 2018 pa po ito. Pero ang kanyang source dito ay ang SOCA, okay, State of the City Address ng then Mayor Sara Duterte. Basahin ko lang yung artikulo. The Chinese will help build the city's 1.5 billion pesos Davao River Bridge Bukana project, one of the big ticket projects planned
by Mayor Sara Duterte. Tingin niyo po, meron pa bang ibang bridge dyan? Itong Davao River Bridge Bukana Project, Konsehal? Or ito Klaro na yun? naman masyado yan. Klaro, wala na ibang Bukana Bridge dyan. Yan ang talaga yung nakasaad dyan sa artikulong yan. Yan ang Oo. pinag-uusapan natin. Wala nang ibang tulay dyan. Tapos, Iba naman yun dun sa Santa Ana eh. opo. Iba yan. Tapos, ito October 3, meron din tayong nakuha, exchange of letters naman ito. Ang next natin ay pakita ay itong liham naman. Masyado lang maliit, pero basahin ko lang. Ito naman ay may petsang November 20, 2018. Ang pamagat nito, ito'y nakuha ko sa judiciary.gov.ph, e-library. Ang pamagat nito, exchange of letters on project of Davao River Bridge Project, Bukana. Okay? So, ang pinadalhan nito, ang nagpadala nito ay ang Chairman of China International Development Cooperation Agency, the People's Republic of China, pirmado ni Wang Xiaotao, at ito'y kanyang pinadala kay then Secretary of Public Works and Highways ng bansa or during Duterte administration, itong si Secretary ngayon ay Senador Mark Villar. So basahin ko lang yung ilan dito sa mga kataga. Sabi dito, on behalf of the People's Republic of China, I have the honor to confirm that our two sides have, through friendly consultation, reached the following agreement. According to the consensus reached by the leaders of China and Philippines, the Chinese government agrees to help the Philippine government to implement the Davao River Bridge Project Bukana. The project includes the construction of bridges, roads, and related ancillary works. The total length of the route is about 1,340 meters, including 477-meter long bridge. So sinabi rin dito sa number 2 yung role ng Pilipinas. Kagaya po ng responsable ang Pilipinas for providing land for construction, demolition of buildings, resettlement, lahat, no? Tapos ang side naman ng Chinese contractor, yun na, sila yung magre-review the project investment based on feasibility study report, shall bear the project's construction cost and survey, design, construction supervision fees within the investment cap. Chinese side shall also appoint the project management and so on and so forth. Ito po'y dated 2018. At ang mga proyekto naman natin, lalo na itong mga big ticket projects po, konsehal, hindi naman po ito na napag-isipan ni BBM ay 2022 diretso agad na i-implement. It so happen lang na ito'y na timing naabutan doon sa pag-uumpisa ng kanyang termino, doon din nag-umpisa yung project. Mahaba pa yung niyan nabagit nyo nga po, matagal na pala yung pinaplano, hindi naman yan kagaya ng insertion na mabilis na magko-construct agad ng flood control projects sa konsehal. Malinaw na malinaw itong mga artikulo na ito po. Opo. O yung nga yan ang hindi yan ang hindi ko maintindihan. Klaro naman talaga from the very start, it's really Tatay Digong's legacy. I don't see, I cannot fathom the reason why kanina yung interview niya, bakit niya sinasabi na parang kanila. The record shows, the documents have proven that it was during the time of the incumbency of the President Rodrigo Roa Duterte that was planned out and materialized. And kaya kasama nga dyan during the time of then Mayor Sara Duterte, who was a Vice President now. Kasama sa dyan eh. Kasi alam nyo, yung mag-ama na yan, they really work hard for the development of the city of Davao. Kaya kung may magandang plano, talagang pinag-uusapan niya ng dalawa. Alam naman natin yan, hindi naman pwede na may plano ito, isa ay hindi, mag-disagree. They all agree on such plans. And tingnan nyo na ang nangyayari sa Davao ngayon, napakaganda. Alam mo, ito, tinitignan ko itong tulay nito, napakaganda ito, para kang nasa ibang bansa. Para kang nasa ibang bansa. Yung kakagaling ko lang ng
sa labas. Ito yung parang nasa Hong Kong. Alam niyo yung tulay doon, I forgot the type of bridge there in Hong Kong. Pati ito, parang ganito rin yung itsura ng tulay na tatawid ka ng Macau to Hong Kong. Parang ganyan eh. Ganyan ang pagkagawa, napakatibay, napakapulido ang pagkagawa. Napakaganda talaga. Malayong malayo sa mga proyekto na ipinapatupad natin dito na kung ilang taon lang ay biglang bumigay. Saan mga yun? Yung napaka malaki na bridge biglang gumuho na wala man lang lindol, no? So, ito ang mga ligasiya ni former President Rudy Duterte. And just, yun na naman ang hinihingi natin eh. Konting acknowledgement lang naman. Opo. No, hindi naman natin sila binabastos dito. Ang mga dabuhay nyo hindi bastos. Tayo hindi tayo bastos. Hindi, pagpunta nila dito, kahit nga si Senator Trillanes, former Senator Trillanes pumunta dito, hindi nga siya binato. Hindi nga siya binastos, tinapunan ng kahit ano. Wala. Pinabayaan lang siya. No, hindi tayo ganoon eh. We are decent people. Kaya, although, of course, kung may lalabas tayong saloobin, talagang nilalabas namin. Pero hindi tayo yung nagpapakita ng parang masamang tao tayo dito sa Davao City. Opo. Yung pinapalabas na natin sa loobin natin. Opo, naalala ko po nung may programa pa yung Gikan sa Masa para sa Masa sa SMNI na yon na part, no, yung kakabalik lang ni former President Rodrigo Duterte sa Gikan sa Masa para sa Masa sa SMNI na program na po niya. Nababanggit din ito kasi during sa first part ng Marcos administration, natanong sa kanya kung okay ba sa kanya na ganito ganyan. Sabi niya, wala namang problema sa akin kung ako yung nag-umpisa, iba yung nagtapos ng programa. Bigyan din siya ng credit. Yun pa nga si FPRD kasi parang nakasanayan kasi natin dito sa bansa, parang ano na yung credit grabber, no? Pero sa kanya parang wala sa akin as long as maumpisahan, matapos, wala lang sa kanya. Pero ito nga yung parang kakapalan ng mukha na kumbaga hindi mo na nga in-acknowledge, parang yun pa yung sinasabi na parte ng legasiya, no? Kumbaga lalo lang nagke-create ba ng division itong mga ganitong pahayag ng presidente po, konsehal? Alam mo, I just wish that he would really be honest, but be true to his words when he talks. But sometimes kasi alam mo naman minsan masyado siyang bulol, minsan di natin maintindihan yung sinasabi niya. I don't know what's causing that. Maybe your guess is good as mine. But yung the point of nandito siya tapos alam niya na inumpisahan. Sabihin na lang natin, sabihin na lang natin for the sake of argument that he can be part of it dahil sa panahon niya. Okay, sige, bigyan na lang natin na ganyan na natapos yan sa panahon niya. But he should also acknowledge the one who started it. Ganyan naman tayo, di ba? Even kami mga konsihal, like sabihin natin, ito, yung mga ginagawa natin mga ordinansa, no, naumpisahan ito ni Councilor Pilar Braga o naumpisahan ito ni Councilor ganito ganyan. No, ina-acknowledge natin tapos tayo ang nagpatuloy at natapos natin, naipasa natin. I-acknowledge natin kasi hindi naman talaga sariling effort natin, hindi tayo naghihirap diyan sa proyekto na 'yan. So dapat lang ma-acknowledge naman niya. Yun lang naman hinihingi ng taong bayan, ng mga taga Davao eh. I-acknowledge lang naman kasi hindi naman kay tatay talaga yan na pagmamayari. It's for the city of Davao. But then again, who started it for the city, for the people to enjoy, was Tatay Digong and then Mayor Sara Opo. Duterte. Yun lang naman. That's just what we want. Wala nang iba. Meron pang dokumento dito ngayon na inilabas din sa social media po, konsehal, yung notice to proceed. Ang notice to proceed dito, naka-address ito sa ano pa ito consultancy pa to, Consortium of CC Highway Consultants. Notice to proceed para sa kanila. Ang nakalagay pa nga dito, consulting services for the conduct of detailed engineering design, construction supervision of China Aid localized project for Davao. Ito po ay kanyang natanggap ang notice to proceed July 1, 2022. Kailan ba nanalo si Bongbong Marcos? May
May, June, July, after ng May. 2 months. Alangan naman, after ng, naka-decide agad siya na gumawa nitong tulay na ito. Konsehal, no? So, ito yung mga ebidensya ngayon. At tanong ko lang po, marami pa bang mga kagayang project na ganito dyan sa Davao? Kasi naririnig ko rin na meron ding hindi na pinunduhan ng national government kahit may counterpart mula sa foreign aid. Bakit hindi niya yun ipinagpatuloy din ng presidente ng Pilipinas ngayon? Meron talaga, and actually, during my first term, during my first term as a city councilor, yung nanalo yung unity team, nagpasa kaagad ako ng resolution urging the national government. I personally addressed that resolution, the council. Although ako wala ang nagpasa ng resolution, ako ang proponent ng resolution, but the whole council approved it. It was addressed to the president, asking the president to give assistance sa ating tinatawag na waste to energy project. Ito yung waste to energy project, panahon pa to ni Tatay Digong at sinundan na naging mayor pa si Tatay Digong, hanggang naging mayor din si Vice President Sara Duterte sa Davao City. So matagal na proseso itong waste to energy. So ano ang meron dito? Binigyan tayo ng grant ng Japanese government ng 3.5 billion pesos, kung hindi ako nagkakamali, kalahati. The cost of the project is around 7 billion. So nagbigay sila ng, at that time was 2.5 lang, I think. Well, nevertheless, it was really 50% of the cost of the project was a grant from the Japanese government. Bigay yon. So okay na yon, agreed na yon, nakakuha na tayo ng lupa dito sa Davao City, sa Biao Eskwela. We complied with all the reglementary requirements and everything. Napasa na comply na natin yon. So we are just waiting for the project to be implemented. As a matter of fact, pumunta pa kami ng Japan to take a look at their facilities there to make sure that it is safe for the Boveños, and it is really indeed safe for the Boveños. No, although some group will argue with that, but the point is, nakita doon, it was proven that it is a safe and sound technology. Well, yun na sana, hiningi natin, nagpasa tayo ng resolution, and medyo positibo naman kasi bago lang yun eh. After nanalo yun sila sila VP Inday, Sara, and BBM. So yun, positive, ganyan, parang pinorward na, minimonitor kasi namin yung updates nun. So okay naman ang takbo, parang papunta sa tulong. Nung the later part of the first year, doon na medyo nagkakaiba yung takbo ng politika. Bigla lang namin nalaman na by the end of the 2023, I think, no? End of 2023, kung ako magkakamali, biglang hininto, ini-stop yung parang set aside lang yung project without any reason at all. Ang DNR mismo ang naglabas ng tawag nito ng memo or information or whatever is that. Basta nalaman namin na talagang hindi na nila itutuloy ang project na yan. So nadismaya kami. Nadismaya ang taga Davao because of politics. Parang nahinto yung project niya. Masakit din sa amin because kalahati nun is bigay na ng Japanese government. Pero hindi tayo natinag, no? Hindi tayo nawala ng pag-asa. Ginawa natin ang paraan, nag-usap-usap uli kami, ang mga konsehal, together with our leaders, together with the mayor and the vice mayor, nag-usap uli kami, and then nag-open up din uli ang Japanese government at nagsabi sa amin na kung ano ba, interesado pa ba kayo sa proyekto? At sinabi naman namin, oo naman, kailangan ng syudad dyan. At meron kasi tayong pinirmahang memorandum of agreement between the Japanese government and Davao City. So, ang ginawa namin is nag-file uli ako ng resolution telling the Japanese government that the city of Davao is still interested with the waste to energy project. So kaya yon, yung waste to energy natin ngayon, ang Japanese government, magkakandak uli sila ng feasibility study, and I think they're going to help us. Parang ang mangyayari nila, parang sila na lang ata
sila ang gagawa, sila ang gagastos, parang build, operate, transfer, partnership, parang gano'n, no? Ba ang detalye nito, ang full details nito is with the attorney Dwight Domingo. Kasi siya kasi yung parang head noon, head ngayon ng waste to energy. So yan yon. So tinatanong ng tao, ano yung waste to energy na yan? Ito yung teknolohiya kung saan yung ating mga basura ginagawa natin, nilalagay natin doon sa facility ng waste to energy at nako-convert into electricity. Initially, ang sabi ng Japanese government, they are going to build a plant which can generate around 12 megawatt of electricity. So, parang ano to, para tong biomass, parang biomass kung ang kategory nito, no, kung sa DOE, parang biomass ito kasi from basura going to facility, gagawin siyang kuryente. Ibig sabihin, itong basura, instead of lalagay mo dyan crudo or coal, basura ang gagawin mong fuel doon sa facility na yon, sa sa technology na yon para mag-generate siya ng kuryente for the city of Davao. Ang maganda dito, malinis na masyado ang Davao dahil most of our waste will be put there, lalo yung mga hindi na napapakinabangan. Of course, there will still be segregation. Yung mga mapakinabangan, yung mga gamit pa, marirecycle pa, ay hindi ilalagay sa facility. Yung lang talagang hindi na pwedeng magamit. Yung mga residual, yung talagang total waste na hindi na kayang i-recycle or gawin pa kung anong klase. So doon na ilalagay yan ngayon sa facility, and that will gagawing fuel para mag-generate ng electricity. Napakasayang na proyekto. Kasi supposedly, during our first term pa sana yan, kung tinulungan lang tayo ng national government doon, malamang tapos na ngayon at pinapakinabangan na natin because ang gagawa nun kasi, if I'm not mistaken, ang tutulong dyan, ang contractor is a Nippon Steel. Is, again, Japanese technology pa rin ang i-employ doon. So sayang. So isa yun sa mga proyekto na nakapanghinayang talaga. Kasi talaga as chairperson of the Environment and Natural Resources Committee, isa yun sa talagang priority natin. Kaso lang nga, wala man tayong magagawa. Kukunti lang yung pera natin. Meron tayong kalahati. The Japanese government, I think, increased it to 3.5. So kulang tayo ng 3.5 para makompleto. That's 7 billion kasi yun eh. No? Pero kung titignan mo yun sa mga nawawalang pera ngayon, yung mga nakukurakot ngayon, yung mga napupunta sa mga ghost project, katiting lang yun, barya lang yung 7 billion eh, o 3.5 billion kumbaga, pero instead na napupunta sa maganda, wala, nasa bulsa ng ibang mga opisyal natin. Yun lang ang isa sa nakikita ko, napakasayang na proyekto na sana napapakinabangan na ngayon ng mga tiga Davao. Opo, at least maset natin ang record straight, no? Konsehal, para at least maiwasan natin. Ayaw pa naman ng Malacanang ng fake news. Oo, nagpa-rescue Oo. pa nga siya, partner, sa media na tulungan nyo akong lambatin itong fake news na ito. Oo, sa kabila pa yan ng napakalaking confidential fund pa yan, no? Oy. So, marami mga proyekto, no? Actually, kabilang din sa mga issue ngayon ng konsehal. Actually, na-raise din ito ni Congressman Isidro Ungad ng 3rd District dyan sa Davao City. Kasi nga, yung mga malalaking mga proyekto, like kagaya nito, mga key projects ng ating gobyerno, mapapanahon pa ni PRRD hanggang sa kasalukuyan, na dumaan na sa masusing pag-aaral, mga feasibility study, meron ng mga nai-release na pera para talagang comprehensive yung study bago ang pag-implement ng proyekto. Yun pa yung hindi na paglalaanan kumpara doon sa mga insertions at program funds na mas una pang nai-release, at nabanggit nyo nga po, hindi nga nai-release yung malinaw na merong pag-aaral. Kasi nga po dito sa issue ng politika. Siguro bilang panghuli na lang po, Konsehal, mensahe niyo po, hindi lang para sa mga Dabawenyo, sa lahat po ng ating mga kababayan ngayon na nagmamasid sa mga ganap ngayon sa ating bansa po. Ay, salamat sa mga taong bayan na nanonood ngayon, nakikinig, hindi lang sa Davao but sa buong bansa at sa buong mundo, no, mga Pilipino ngayon. Dapat tayong ipaglaban natin ang ating karapatan na magsalita. Hindi dapat tayo magpatinag para supilin at hindi tayo bigyan ng karapatan na ilabas ang ating mga saloobin, no?
dapat nating ipaglaban yan ang katotohanan because only the truth really will set us free. No matter how beautiful your lies may have been constructed para maganda pakinggan, lies pa rin yon. Wala, hindi tulad sa mga katotohanan, kahit maikli lang, basta katotohanan, it will really, empower you more para bang mas maganda pa, mas makakabigay ng sigla sa atin na mga Pilipino magsabi ng totoo. Kaya kilatisin natin ang bawat mga impormasyon na makukuha natin, especially sa social media, dahil tayo mismo ay dapat makialam sa mga nangyayari ngayon. Huwag tayo maging bystander lang. Hindi yung titingin lang tayo dahil hindi tayo apektado, wala tayong gagawin, hindi tayo magsasalita. Tayo lahat apektado. Isang dugo lang tayo, isang lahi lang tayo, tayo mga Pilipino. Kung may nakikita tayong mali, may nakikita tayong hindi maganda, magsalita tayo. Makialam tayo. Huwag tayong matakot. That's our constitutional rights. Tulad ko ngayon, nagsasalita ako. Hindi ko gusto ang nangyayari. So, walang masama doon. So, yan lang ang masasabi ko sa ating mga taong bayan na, napakasarap ng ating freedom. So, we need really to exercise our freedom, especially freedom of expression, freedom na sabihin natin ang hindi natin gusto, sabihin natin ang mali, sabihin natin, i-criticize natin ang mga hindi magandang ginagawa ng ating pamahalaan, mga opisyal sa gobyerno. Huwag tayong matakot. Dahil tayo ang mga boss. Kayo, mga boss. Tayong lahat, mga boss, dahil binoto natin sila. Kahit ako. Kayo ang mga boss ko dahil binoto nyo ako, yung mga taga-Davao, mga constituents ko. Nagtatrabaho lang ako. Sila, trabahador natin. Dapat managot sila sa kanilang mga ginawang katiwalian. Yun lang. Maraming salamat po, Konsehal, sa imong oras o higayon. Sa ulitin, amping po sa kanunay. Good evening po. Good night. Good night, sir. Ang gabi, salamat kayo. Season pamiugma. Dagang salamat si Konsehal Salamat. Tec Ocampo ng unang distrito po ng lungsod ng Davao. Napag-usapan natin yung Bukana Bridge po, mga kapartner, na magagamit na December 15, no? Wow. Mula sa mahigit isang oras na biyahe. Wow. Ngayon mas mas mabilis na po, mga kapartner. Ang biyahe